Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Maagang magkakasagupaan ang reigning champion San Beda University at Siampang National Collegiate Athletic Association o NCAA na mga koponan sa kanilang pagbabalik aksyon sa 2024 PhilOil Eco-Oil Pre-Season Cup na nakatakdang magbukas sa Mayo 11. Pangungunahan ng Red Lions ang 18 koponan na kasali sa liga na kinabibilangan din ng 8 koponan mula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP na pinangungunahan naman ng reigning champion De La Salle University. Ang NCAA Season 99 champions na San Beda ay isa sa mga paboritong manalo ng torneo kung saan ipaparada ni head coach Yuri Escueta ang kanyang ipinagmamalaking bagong player na si Brian Sajonia kasama pa ang mga veteranong players na sina James Payusing, Yuken Andrada at Jomel Puno. Sa kabilang banda, ang Green Archers naman ay aasa kina UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao, Jonel Policarpio at Mike Phillips. Samantala, ang defending PhilOil champion na University of the Philippines ay uhaw na mapanatili ang kanilang titulo kung saan mangunguna sa koponan sina JD Kagulangan at Francis Lopez. Ang mga koponan ay igugrupo sa kanilang pinanggalingang liga at maglalaban-laban ng isang beses at ang top 4 teams na may pinakamagandang record ay aabanse sa crossover playoffs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni 3-time Premier Volleyball League o PVL Most Valuable Player Tots Carlos ang ilang players na nagnanais na maglaro sa ibang bansa kung saan isinaling niya ang kanyang pangalan sa 2024 Korean V-League Women's Asian Quota Draft. Isa si Carlos sa 3 Pinay na sinama ang kanilang pangalan bilang mga aplikante na inanunsyo ng KOVO o Korean Volleyball Federation kasama sina Mylene Paat at ng Cherry Tigo at MJ Phillips. Ito ang unang pagkakataon ni Carlos na makapaglaro sa ibang bansa pagkatapos tulungan ang Creamline Cool Smashers na makakuha ng 4 na kampyonato at 3 runner-up awards sa PVL habang humakot ng ilang individual awards. Si Paat naman ay nakapaglaro na sa koponan ng Nakhon Ratchasima sa Volleyball Thailand League noong 2021 bago bumalik sa bansa at naglaro para sa crossovers kung saan pinangunahan niya ang koponan para kunin ang titulo noong 2021 PVL Open Conference. Umaasa si Paat na makuha siya ngayon pagkatapos na hindi siya makuha nitong nakaraang taon kasama na sina Gia De Guzman, Dindin Santiago Manabat, Majoy Baron at Iris Tolenada. Samantala, si Phillips ay umaasang makabalik sa Korean League pagkatapos niyang maglaro sa Gwangju Al Peppers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng medalya ang Pilipinas sa FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures na sa Pilipinas din ginanap. Nagkasya sa silver medal sina James Buitrago at Rancel Varga pagkatapos silang yumuko kina Christoph John Oliva at Vaclav Kurva o Kurka ng Czech Republic 21-16, 16-21 at 13-15 sa finals na ginanap sa Novali Sand Courts sa Santa Rosa, Laguna. Tinalo ng Filipino duo sina Toms Liepa at Ernest Puskonzis ng Latvia 21-14 at 21-16 sa semifinals na sila rin ang kanilang tinalo sa pool play. Kahit kinapos sa gintong medalya, ang pagtatapos ni na Buitrago at Vargan sa entablado ay nagpataas ng kumpiyansa
ng bansa sa beach volleyball pagkatapos nakunin ni Sisi Rondina at Jovelyn Gonzaga ang ginto noong FIVB World Beach Pro Tour Futures Subic noong Disyembre taong 2022 kung saan tinalo nila sa championship ang kapwa mga Pinay na sina Jen S. Lapor at Florimel Rodriguez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.